So, ang aking topic ngayon mga ito is about Bible. Bakit mayroong Bible? Yan ang tanong. Kasi kapag malaman natin bakit mayroong Bible, malalaman din natin sino ang tunay na iglesia. Kaya itong mga kapatid natin mga protestante, dahil wala silang alam sa paglabas ng Bible o bakit mayroong Bible, hindi sila nag-aral sa kung saan o ano ang tunay na iglesia. So, ibig sabihin, yung sa mga salita ng mga matatalas ng nila na little knowledge is dangerous. Kasi matatawag natin ang little knowledge natin mga kapatid na nagprotesta sa Simbang Katoliko dahil ang Simbang Katoliko ay siya ay ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon Diyos. So, kung sino man ang maglapasakan sa iglesia Katolika ay wala sila sa katotohanan. Kaya kailangan mag-aral tayo bakit mayroong Bible. At yan ang gagawin ko ngayon. Parang lecture mga kapatid. No? Ilang araw na akong nagsimula nito. Lecture tayo ng aking style. Kasi marami naman tayo mga Catholic faith defenders. Marami naman tayo mga Catholic faith defender na sumagot sa mga pamlapasanan sa ibang sekta na mga vlogger. Pero parang wala pang gumawa ng lecture type. Kaya ang aking style mga kapatid ay lecture type. Now, mga kapatid, bakit mayroong Bible? Sino ba ang responsable na maging isang aklat o Bible ang mga salita ng Diyos, ang mga ipinahayag ng Diyos? So, yan ang ating tatalakayin. Now, pero ang tanong, ano ba ang Biblia? So, ang Biblia ay salita ng Diyos na sinulat ng mga tao na kinasihan ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit ang nagdala sa kanya upang may sulat niya. At nilalaman ng mga aklat ng lumang tipan at bagong tipan. So, yan ang Bible, no? So, ang kinukot natin, ang aklat natin yung ginawa nito mga kapatid, yung may Catholic faith, no? P16 Bibles, Reverend Luis Laraboy Moro, State Bishop of Krishnagar. So, kanyang aklat ang kinunan ko mga kapatid kasi ang aklat niya ay matuwa nating isa sa mga unang mga aklat na nag-explain sa Catholic faith. So, sinasabi sa ang aklat, the Holy Scripture is the Word of God written by men under the inspiration of the Holy Spirit. So, yung sinasabi ko kanina, no? And contained in the books of Old and New Testament. So, malinaw na yan ang kaulugan sa salitang Bible o yan ang definition ng Bible. Now, sinasabi nito mga kapatid na inspired by the Holy Spirit. So, basahin natin mga kapatid ang isinulat ni St. Paul kay Timoteo sa ikalawa niyang sulat. Basahin natin ang 2 Timoteo 3:16. Ito ang sinabi mga kapatid. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. So, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para matuwid na pamumuhay. So, napakaganda na ang sinasabi ni St. Paul kay Timoteo sa ikalawa niyang sulat, no? Akibalikan, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So, hindi ordinaryo. At pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan ay malaki rin basihan sa pagtuturo ng katotohanan. Siyempre, salita ng Diyos. Ito ha. At sa pagsaway sa kamalian, so pagkulik sa mga sinumang gumawa ng mga waling gawain. Sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So maganda ang nakasulat sa banal na patungkol sa kasulatan. Ito pa, sa Hebro 1:1
nandun sa 12. Ito ang sinabi. Noong una, yung lumang tipan, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta, yung sa Old Testament. Kasi mga propeta ang sumulat yan. Ngunit sa mga huling araw na ito, sa bago na, no? Siya ay nagsalita sa atin, ang Diyos siya ay nagsalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. So, yan ang New Testament na ang nagsalita ay ang Panginoong Hesus na. Sa pamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. So, sa dos, ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. So, ibig sabihin, ang naisulat sa banal na kasulatan ay mga salita ng Diyos na isinulat noong una sa panahon ng mga Hudyo sa Judaism religion at sa katawan ng Diyos before Christ, na ang sinulat ng mga propeta, no? Noong una, ang mga salita ng Diyos ay sinulat ng mga propeta. At sa huling araw, ang panahon na siyang ang ating Panginoon Hesus ay nagkatawan ng tao, ay sinabi na ang salita ng Diyos ay sinulat, ang Diyos ay nagsalita sa pamagitan ng kanyang anak. Kaya ito ay tinawag na bagong tipan. So, yan ang Biblia, salita ng Diyos. Mayroong dalawang tipan o anyo. Now, ang etymology o pinadalingan ng salita Biblia, kasi nature type ito ang etymology o pinadalingan ng salita Biblia ay ang Koine Greek. So, ang pinadalingan ng salita Biblia ay salita na Koine or Common Greek. Ibig sabihin, salita sa Nation Greece, sa bansang Greece. Koine Greek meaning Common Greek. Kasi mayroon namang isa yung classical Greek. Yung classical Greek ay yung pinakaunang mga style ng salita o mga term ng mga salita. Yan ang tinatawag na classical Greek. So, sa Koine Greek, ang etymology ng salita Biblia ay salitang ta-Biblia. Sa English, the box. Sa ating salita, mga aklat. Yan ang Bible. So, bakit the box or mga aklat? Bakit? Kasi ang Bible ay box o box. Ang Bible ay isang libro, ngunit sa loob nito ay may maraming mga libro o may maraming mga aklat. Dahil tinawag itong the box. At ang mga theologian pa ay nagsasabi na ang Bible ay mini library. So, mini library, no? Maliit na library. Bakit? Maraming libro ang sunod sa isang libro na tinawag na Bible. So, yan ang etymology, mga kapatid. Now, ang Biblia ay isa sa mga banal na pagpahayag ng Diyos. Bakit? Kasi mayroong dalawang paraan na dumating sa atin ang mga salita ng Diyos. So, at ito ang una ay yung tinawag na tinawag na Holy Scripture or the Bible. Ito ang Divine Revelation comes down to us by ang Divine Revelation comes down to us by two means. At ang isa ay ang Holy Scripture. So ang Holy Scripture, mga kapatid, ay written down under the Divine Inspiration, yung binasa natin kanina, no? Divine Inspiration. Ibig sabihin, ang banal na kasulatan ay Biblia ay sinulat ng mga tao na kinasihan ng Diyos. So yung binasa natin kanina sa 2 Timothy chapter 1
3:16, no? 3:16. So, yan, no? So, ang ikalawa na means na bakit dumating sa atin ang salita ng Diyos ay yung sacred tradition. At ito ang hindi pinaniniwalaan ng mga kapatid nating mga protestante. Kasi wala naman silang alam sa sacred tradition. Paano sila mayroong alam sa sacred tradition? Wala naman silang lumitaw. So, ang may alam sa sacred tradition ay yung Iglesia, itinayo ng ating Panginoong Isos, na walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Siya ang may alam sa mga salita na sinabi ng Panginoong Isos o itinuturo ng Panginoong Isos na hindi nakasulat sa Biblia. Ang simbahan ang nakaalam diyan. Pero ang tanong, mayroon ba nakasulat sa, mayroon bang hindi na isulat sa mga itinuturo ng Panginoong Isos o sa mga ginawa ng Panginoong Isos? Ang sagot, mayroon. At mas marami pa kaysa naisulat. Basahin natin mga kapatid, Bisaya nito, no? Kasi hindi ko ito, kung namin ko kayo sa ating dinalis, baka madili tayo, no? So dito mga kapatid, malinaw na mayroon pang maraming itinuturo ang Panginoong Isos at ang mga apostoles na hindi naisulat sa kasulatan. Basahin natin mga kapatid ang Juan 21:25. Ito ang sinabi, "Dagan ba kayo mga butang na gibuhat ni Isos o kung gisulat ba ang tanan nagtuwa ko nga ang tibuok kalibutan dili gayon paigo nga kasudlan sa mga sinulat." Basahin ko mga kapatid ang Juan 21:25. Ito ang sinabi, "Dagan ba kayo mga butang na gibuhat ni Isos o kung gisulat pa ang tanan nagtuwa ko nga ang tibuok kalibutan dili gayon paigo nga kasudlan sa mga sinulat." Bakit? Marami pa ang hindi naisulat sa mga itinuturo ng ating Panginoong Isos at mas marami pa kaysa naisulat. Dahilan mga kapatid, mayroon itinuturo ang simbahan natin na hindi litra por litra na mabasa sa Biblia. Kasi yan ay kasali sa mga itinuturo ng Panginoong Isos na hindi nakasulat. At iyan ay mababasa natin sa aklat ng Dilaki na siyang sinusulatan sa sacred tradition. Dilaki. And what is the meaning of Dilaki? Dilaki is the teaching of the 12 apostles and also the teaching of Lord Jesus Christ na hindi nakasulat sa banal na kasulatan. So, dito sinasabi na mas marami pang hindi naisulat na sa mga bagay o sa mga itinuturo natin Panginoong Isos at mas lalo pang marami kaysa naisulat. At yan ang sacred tradition mga kapatid. Now, ating basahin ang tradisyon, no? About sa ating magbasa ba tayo ng ibang mga teksto sa Biblia. So, ang sacred tradition mga kapatid ay ito, handed down orally from the apostolic times, na itinuturo ng mga apostoles na hindi naisulat. Bakit? Kasi sinasabi nito, hindi lahat na naisulat. Pero mayroon bang pruweba, no? Parang nalito ako ng konti, no? Pero mayroon bang pruweba na ang mga apostoles ay nagtuturo sa pamagitan ng nakasulat at sa hindi nakasulat? Basahin natin mga kapatid ang proof sa 2 Tesalonica 2:15. Ito ang sinabi. 2 Tesalonica 2:15. Kaya kailangan natin ma-familiarize ang banal na kasulatan, no? Upang hindi tayo mas madili sa ating pag-quote, no? Ito ang sinasabi sa 2 Tesalonica 2:15. "Busa ko igsuon ang pingi ang mga kamatuoran na among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat." Ating balikan. "Busa ko igsuon ang pingi ang mga kamatuoran, no, mga katotohanan na among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat, na aming itinuturo sa inyo sa pamagitan ng wali at sa sulat." So, malinaw na mayroong secret tradition. So, nandito ito sa 2 Tesalonica 2:15. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag
kayo at paghawakan ninyo ang mga katuruang ipinasa namin sa inyo sa pamagitan ng aming sinabi o sinulat. Napakalinaw. Napakalinaw, mga kapatid. Then, so, ang banal na pagpahayag na ito, mga kapatid, ay ang sacred tradition ay banal din ipinayag ng ating Panginoon. No? Banal. Kaya ang simbahan, ang ating masiyan sa pagtuturo ay banal na kasulatan, sacred tradition, at ang magisterium. Yan ang ating binasihan, or ano ba yung binasihan, no? Ang ating kinukunan ng katotohanan. Ang aklat, ang Biblia, sacred tradition, and also ang church magisterium. So, yan mga kapatid, no? So, ang divine revelation, nakasipay din ito, mga kapatid, sa dalawang classification. Ang una ay yung tinatawag natin pre-Christian revelation. Ibig sabihin, panahon na hindi pa lumitaw ang Kristyanismo. Yan ang Old Testament, no? Pre-Christian revelation. Then, ang Christian revelation, ibig sabihin, panahon na ng Kristyanismo. Yan, mga kapatid. Now, explain pa natin dagdagan pa natin ang pag-explain. So, ang pre-Christian revelation ay nasasabi patungkol sa panahon ni Adan at ni Eva. Ibig sabihin, ang unang pahayag ay ginawa ng Diyos kay Adan at kay Eva, kung saan ang Diyos ay nagsalita sa kanila doon sa hardin ng paraiso. God spoke to Adam and Eve in the Garden of Paradise. So, yan ang number one, ang isa sa mga public classification sa pre-Christian revelation. Pero ang pre-Christian revelation, ang ibig sabihin niyan ay yung Old Testament. Now, ang ikalawa na classification sa pre-Christian revelation ay yung tinatawag na patriarchal revelation. No? Kasi nag-aaral mo tayo ng konting theology, no? So, patriarchal revelation. Ang patriarchal revelation, mga kapatid, yung ginawa o sinasabi ng Diyos sa mga patriarchs, yung tulad ng ni San Abraham at iba pa. So, ang patriarchal revelation ay, ang ibig sabihin ay pahalagang na ginawa sa mga patriarcha. At ang patriarcha ay mga Hudiyo. Ay ang mga Hudiyo na hinilang ng Diyos tulad ni Noe at Abraham. So, ang Diyos ay nagsalita kay Noe at kay Abraham at nagpadala kay Noe upang magsalita sa mga tao makasalanan tungkol sa dilubyo. Pero mayroon na tayo, mga kapatid, dito sa Panabo na nagtuturo ng modernist na paniniwala. Ang modernist na paniniwala, mga kapatid, ay yung sinasabing evolution of faith. Na ang pagtuo o pananampalataya o dogma sa simbahang Katoliko ay may changes o maaaring mausap, mabago. Yan ang modernism, evolution of faith. Mga kapatid, ang dogma ay never nang mabago. What is the example of dogma? Ang dogma, mga kapatid, yung pananampalataya na hindi maaaring baguhin kahit sinong Santo Papa. At isa yan ang Immaculate Conception. Yung si Mama Mary ay gipanangko na walang bulin sa sala. Na si Mama Mary ay virgin. At marami pa. Yan ang dogma. At hindi yan mabago kahit sino pang Santo Papa. Pero sa modernism, mag-evolve yan, kahit dogma mag-evolve. Na mabago. At marami dyan, mayroon ng ilang safety dito sa amin dyan na nagtuturo niya. Na sinasabi nila na hindi totoo na mayroong Adan at Eva.
That is dogma. Hindi raw totoo na mayroong nangyaring dilubyo sa panahon ni Noe. And that is dogma. Pero sa kanila ay hindi yan totoo. Yan ang problema sa kanila. Yan ang problema nila. At yan ang nagbigay sa kanilang buhay na malaking problema. Kasi kung tingnan natin mga kapatid sa Canon Law 1364, the heretics, na apostasy, and yung nagkasabibay ay nakatanggap ng latay sentensya ay excommunication. Na automatic na silang excommunicated. Kahit hindi pa alam ng simbahan na kanilang sinasabi nila, kahit ang Diyos lang at siya ang nakaalam, sa mata ng simbahan at ng Diyos sa Diyos, sinabi na ng simbahan na they receive di-enforce latay sentensyae or automatic excommunication. Nahiagom na, ano yung nahiagom? Natanggap na nila yung yung punishment na yan. So mayroon dito na sa panamo dahil nilulutos ako. Yan ang mga taong nagluto sa akin, yung nagtuturo na hindi totoo mayroong adan o iba, hindi totoo mayroong lolo. At secret nila itong itinuturo. Ngunit, nasasabi nila ng ako'y nandiyan sa ngiti. Sinabi niya, sa Bisaya pa, lamaw pa dahil kalipadre. Ibig sabihin, pare ang tulo ang nagtulo niya. At nandyan na sa ating simbahan na yun, ang modernism. Secret na nagtulo against sa Catholic faith. At sila ang sinasabi ng ating Panginoon Hesus na mantas na kaaway ng simbahan. Nandyan ba sa Bible? Sinasabi na ba dyan? Sinasabi na ba yan ng ating Panginoon Hesus? Tingnan natin mga kapatid ang Ebanghelyo ni San Mateo sa chapter 10 verse 36. Sinasabi yan ng ating Panginoon Hesus. Ating basahin. Ito ang sinabi. Ang labing magilad na kaaway sa tao, mauraon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimlay. Ang labing magilad na kaaway sa tao, mauraon niya ang sakop sa iyang kaugalingong panimalay. At ang simbahan ay panimalay ng Diyos. Ibig sabihin, nandyan sa loob sa ating simbahan ang pinakamangtas na kaaway sa simbahan. Mababasa ba na ang sa datuan ng Diyos ay tinatawag din na ay kinilala din ang Diyos na kanyang bahay? Basahin natin mga kapatid ang Episodos 22. Tingnan natin. Okay, ito ang sinabi. Episodos 22. Uban sa tanang magtotoo kamo usap na naiusa kaniya, gihimong usa ka balay, di nabuyo ang Diyos binagi sa iyang espiritu. So ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 10:36 na ang pinakabasamang kaaway ng simbahan ay nasa loob ng simbahan, nasa loob sa ating simbahan, ang mga mangkas na kaaway natin na nagtuturo na hindi totoo na mayroong alam at iba at mayroong nangyaring lolo. Evolution of faith. And that is wrong. Why? Because that is dogma. Now, what is the difference between dogma and doctrine? So, ang dogma mga kapatid is doctrine. But, never na mabago kahit sinong santo pa o kahit sinong tao sa mundo. Only God catches that. Ang dogma is doctrine. Bakit yan ay ating pananampalataya o paniniwala? Ang doctrine is paniniwala din natin, pero hindi dogma. Ibig sabihin, pwede pang ma-adjust o hindi. Pwede hindi paniniwalaan, pero tayo yung naging kasala. This is the difference. Ang dogma, ang dogma ay
siyang basihan na tayo ay ma-excommunicate na. For example, sabihin natin wala alam ng iba, aking balikan, sa mata ng Diyos at sa simbahan, kahit hindi pa alam na yan ang sinasabi mo ay excommunicated na. So yan ang basihan sa excommunication. Ngunit ang doctrine, kailangan paniniwalaan natin, pero kung hindi ka maniwala, nagkasala ka, pero hindi ka pwedeng i-excommunicate. Yan ang doctrine. So, maaari pa din nalunan mo, pero nakasala ka, ngunit hindi mabigat ang iyong kasalanan. Unlike sa luma. So, mga kapatid, no, na kailangan mag-aral tayo. Now, so, ang ikalawa mga kapatid, yung patriarchal revelation, no? Method na patriarchs. So, ito, no? Yung panahon ni Noe, dahil sa Abraham, at sa iba pa, no? Yung tulad ni Jacob, na siyang naging dahilan bakit bakit mayroong bansa ng Israel, mayroong bansa na ang pangalan ay Israel. Napagaganda mga kapatid ang sinasabi sa aking masaya. Bakit Israel? Sino ba ang nagbigay sa pangalan Israel? Ang nagbigay mga kapatid ay ang Diyos mismo. At ito sa mga kapatid, ang Genesis 32, 27. Ito ang sinabi. 27 ato 29. Kinsa imo lalaki sa 26 o pangailangan. Mingon ang tao. Buhi ako kay hayag na. Apat siya ako dito ba. Dili ko ikaw buhian. Antod na panalanginan mo ako. Kinsa imo ngalan. Nangutana ang tao. Ako. Dito ba siya. Ang tao mingon. Dili na ako pangalan mo. Nakilayo ka sa Diyos. Pero kasabot. Isunit may ang tao nakilayo ni ako, ito ang sinabi, nakigayo ka sa Diyos o sa mga tao o bidaog ka, busa Israel na ang imong ngalan. Diyan mga kapatid, nagmula ang bansang Israel sa apo ni Abraham na ang pangalan ay Jacob. So, okay. So, ang patriarchal revelation, no? So, God spoke to Abraham to Noe, sending Noe to bless the sinful men before the flood. So, malinaw, no? Malinaw tayo ng sinasabi, no? So, ang ikatlo, mga kapatid, yung sinasabi, yung Mosaic revelation. So, ang Mosaic revelation, dito Moses and the prophets. So, ito na, no? Ang pinaka-hard sa Old Testament. So, ibig sabihin, ang pagpapayag ng Diyos kay Moses at ng mga propeta. So, ang Diyos nagpadala kay Moses sa mga Israelitas panahon na sila ay pinighati ng Parao, no? So, yung Dao, no? So, God said to Moses, to the Israelites, when Parao pressed them. So, yan ang mga classification sa tinatawag nating pre-Christian revelation. So, yan mga kapatid. Now, ang ikalawang ulit ng divine revelation ay ang Christian revelation. No? Okay. Ang ikalawa, ang ibig sabihin nito ay ang pagpayag ng Diyos sa mga Kristiyano. So, ito ang kahulugan sa Christian revelation. Okay. Then, okay. So, ang Biblia ay salita ng Diyos, no? Nababasa na natin kanina, no? So, nababasa natin. So, ang Biblia ay salita ng Diyos dahil ang Diyos ang nagsabi nito sa pamagitan ng mga propeta at sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yung binasa natin kanina sa Hebro 1 at sa 2. Lumalikan natin ang pagbasa mga kapatid. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. So, yung Old Testament na na-classify into 3, no? Yung Mosaic, the patriarchal, and also yung sa kang Adam and Eve, no? Primitive revelation, patriarchal revelation, and also yung Mosaic revelation. Now, so, yan ang binanggit sa Hebro 1 hanggang sa 2. So, now,
Ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos na isinulat ng mga tao. Kasi ang Old Testament ay tao din ang nagsulat. Ang New Testament ay tao din ang nagsulat. Bakit mga kapatid? Kahit silang tao ang nagsulat ay dinidiktahan sila sa Diyos kung ano ang kanilang isinulat sa pamagitan ng kanilang kinaiya. Ano ba yun, no? Sa kanilang nature. So, ito ang sinabi. So ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay sinulat ng mga tao na sinasihan ng Diyos, yung sa 2 Timoteo 3:16 na ang lahat okay. Then, contained o nilalaman ng mga libro sa lumang tipan at bagong tipan. Ito, malinaw na, no? So, ang lumang tipan, mga kapatid, ang pagtungkol sa lumang tipan ay mababasa natin sa Jeremias 31 ngadto sa 32. Ito ang sinasabi, no? Jeremias 31, versikulo 31, up to 32. Ito ang sinasabi. Sinasabi ni Yahweh. So, nagpahayag na ito sa bagong tipan. O nagpakilala sa lumang tipan at nagpapahayag na sa bagong tipan. Ito ang sinabi. Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Huda. Ito'y hindi tulad ng kasundo ang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Nang ilabas ko sila sa ito, bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinisila nila ang kasunduang ito. Akibalikan, ha? Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Huda. Sa Israel at sa Huda. Ibig sabihin, bagong tipan ay para sa Christian religion, pero ang unang kaanib dyan ay ang mga Hudyo o mga Israelites. Siyempre, sa kanila itinayo ng Diyos ang kanyang iglesia. So, ang nagiging unang kaanib ay yung taga-Israel. Pero hindi ibig sabihin lahat ng taga-Israel ay naniniwala ng Panginoong Isos kasi sila ang nagpapapatay sa ating Panginoong Isos. Napasahin ko, mga kapatid, sa 1:11 na kahit hindi naniniwala ang mga karamihan sa mga taga-Israel, pero mayroon ding naniniwala. Dahil sinasabi ko na doon nagmula ang naging unang Kristiyano ay nagmula sa Israel. So, ating basahin mga kapatid ang 1:11. Ito ang sinabi. Miyanin siya sa iyang kaugalingong katauhan sa Israel. Apan wala sila mudawat kaniya. So, hindi siya tinanggap. Yung kaniya na patungkol yan sa mga malalaking tao sa Judaism religion at sa gobyerno nila. Ito ang patuloy. Apan wala sila mudawat kaniya. Ako yan, miyanin siya sa iyang kaugalingong katauhan. Apan wala sila mudawat kaniya. Sa 12, hinoon may nidawat o nito o kaniya. Busa sila nitatagan niya sa katungod na mahimong mga anak sa Diyos. So, mayroong naniniwala sa ating Panginoong Isos sa Israel tulad ng 12 apostles. Sila ay mga ordinaryong tao. Hindi sila kilala. Hindi sila yung mga matataas ang ranggo sa Israel at sa Judaism religion. So, malinaw na ang Diyos ay gumawa ng bagong tipan. So, at ito yung binasa na natin at mababasa na natin ito sa Hebrew 9:5 sa Tagalog, no? Tagalog ating gamitin, ang basahin, ating basahin. Ito ang sinabi. Hebrew 9:15, kaya na si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. So, malinaw, tagapamagitan ng bagong tipan. So, ibinayag na ng Diyos kahit sa Old Testament ang bagong tipan, lalo na sa New Testament o sa panahon ni Lord Jesus, ibinayag din ang bagong tipan. So, yan ang Bible, Old and New. Before Christ, Old. During the time of Christ, New.
Okay, malinaw. Now, so ilang taon ba sinimulan o ilang taon ba bago natapos ang pagsulat sa Holy Scripture? At kailan man ito sinimulan pagsulat yung sa baka sa Lumang Tipan? Kailan ba sinimulan? So, may dapat tayo sa lalo, no? So, sinimulan na pagsulat mga kapatid sa Banal na Aklat, particularly ang Old Testament, noong 16 to 12 BC. Now, what is 16 to 12 BC? Ibig sabihin, 1,600 paatras sa 1,200. Ang mga theologian, diyan nila nakikita na yan ang pagsimula sa pagsulat. Now, bakit 1,600 to 1,200? Bakit patras? Kasi mga kapatid, para sa mga hindi pa nakaalam, ang pagbilang sa mga taon before Christ ay mula sa itaas hanggang sa baba. From the top down to the bottom. For example, ngayon is 2026. Kung ilagay natin ang panahon na ngayon ay panahon ng mga Hudyo. So, 2026, ang next year is 2025, ang next another year is 2024. That's the time of counting of years before Christ. But when Jesus Christ came to the world, nausap na nabago na yan. From 1 to 2026 na. At para sa hindi pa nakaalam, ang 2026 ay edad yan sa ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus na siya isinilang ay lumipas na ang 2026 years kasi yan ay kanyang edad. Okay. So, sinimulan magsulat ng Biblia noong 60 to 200 BC at natapos sa panahon sa taong 100 AD. Natapos sa 100 AD. Yan. So, kung ilagay natin na sinimulan ng pagsulat noong 1200 BC, at natapos sa 100 AD stands for Anno Domini. Anno Domini is a Latin word for Year of the Lord. So, kung sinimulan ang pagsulat sa Banal na Kasulatan noong 1200 BC at natapos noong 100 AD, ay lalabas na ang kasulatan ay isinulat sa loob ng 1,300 years. Yan mga kapatid. Isinulat yan sa loob ng 1,300 years. Ang tanong, saan naman ang mga porta? Mayroon bang naiambag ang mga protestante? Mayroon ba silang nagawa kahit kunti upang mabuo ang kasulatan? Ang sagot, wala. Bakit? Sila ay huling lumitaw. Sa ibang salita, sila ay sulpot. So mga kapatid, ang sulpot ay hindi yan masama. Yan ay termino ng ibig sabihin ay bagong litaw. Okay. Now, so, malinaw na according sa history, even Protestant history, it was 60 to 200 BC nag-start ang pagsulat sa Banal na Kasulatan, particularly sa Old Testament.